Real talk muna. Kung lumaki ka na sinabihan ng mag-aral ka ng mabuti para yumaman. Tapos ngayon, nagtatrabaho ka na. Pagod at stressed, pero wala pa ring asenso. Hindi ka nag-iisa. At ito ang mas masakit na katotohanan. Hindi porke matalino ka, yayaman ka. At hindi porke masipag ka, aasenso ka. Maraming tao ang may degree, stable na trabaho, pero baon pa rin sa utang at walang ipon. Samantalang may iba, hindi graduate, pero may negosyo, investments at umaasenso. Bakit? Hindi dahil mas swerte at magaling sila, kundi dahil magkaiba ang mindset nila sa pera. At yan mismo ang punto sa libro na Rich Dad, Poor Dad. Hindi ito libro tungkol sa yumaman ka agad, kundi tungkol ito sa pagbabago ng isip mo tungkol sa pera. Isinulat ito ng negosyante, investor, best-selling author at motivational speaker na si Robert Kiyosaki. At isa sa pinakatumatak sa akin na sinabi niya ay ito: "It's not how much money you make, but how much money you keep, and how hard it works for you, and how many generations you keep it for." Ang lalim, no? So, curious ka kung ano talaga ang ibig sabihin nito? At kung papaano mo rin ito magagamit sa buhay mo? Pero bago yan, i-like mo muna ang video na ito at mag-subscribe sa channel ko para mas marami pa ang matulungan natin at kasabay natin sa pag-asenso. So, game na? Sa libro, ikinuwento ni Robert Kiyosaki na lumaki siya ng may dalawang tatay. Yung una, ang tinawag niyang poor dad, ang tunay niyang ama. Matalino, may PhD, at may magandang trabaho sa gobyerno. At ito ang lagi niyang payo: mag-aral ka ng mabuti, kumuha ng stable na trabaho, at maghintay ng promotion para sa pag-asenso. Safe at secure. Pero buong buhay niya, nagtatrabaho at empleyado. At nung pumanaw siya, ay may naiwan pang mga utang. Yung pangalawa naman, ang tinawag niyang rich dad. Tatay ng best friend niya. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo, walang diploma, pero ibang klase mag-isip pagdating sa pera. Naging isa siya sa pinakamayaman sa Hawaii at nag-iwan ng milyong-milyong pera at mga ari-arian sa pamilya niya. Habang sinasabi ni Poor Dad, "Wag na, mahal yan, di natin kaya bilhin yan." Ang tanong naman ni Rich Dad, "Mahal nga, pero paano ko kaya ito ma-afford?" Isang linya lang, pero magkaiba ang buhay na kinahinatnan. Yung isa, tinuruan kang umiwas sa problema. Pero yung isa naman, tinuruan kang mag-isip ng solusyon. At doon na-realize ni Robert ang mahalagang bagay. Hindi edukasyon, hindi trabaho, at hindi sweldo ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap, kundi mindset. Lesson 1. The rich don't work for money. Ito ang pinaka-nakakagulat na lesson sa libro. May mga taong trabaho ang buhay, at may mga taong pera ang pinagtatrabaho. Pero linawin muna natin, hindi sinasabi ng libro na huwag kang magtrabaho. Ang punto nito, kung sweldo lang ang inaasahan mo habang buhay kang magtatrabaho. Ganito kasi ang cycle ng karamihan. Trabaho, sahod, bills, luho, ubos, trabaho ulit. Kahit tumaas ang sahod, tumataas din ang gastos. Ito ang tinatawag na rat race. Nangyayari ito dahil sa takot at greed. Takot mawalan ng pera, kaya kapit sa trabaho. Pag sumahod, gastos na naman. Dahil sa, deserve ko to mindset. Paulit-ulit lang. Ang mayayaman, iba ang ginagawa. Hindi sila umaasa sa sweldo. Gumagawa sila ng assets katulad ng negosyo, investments, at mga systems na kumikita kahit wala sila. Ang sinusweldo mo, nakapalit ng oras mo sa trabaho, pag tumigil ka, wala na. Pero kapag may asset, may paulit-ulit na kita. Kahit tulog ka, may pumapasok na pera. Kaya ang tanong ay hindi magkano ang sinasahod ko, kundi may pumapasok ba na pera kahit hindi ako nagtatrabaho? Hindi mo kailangan mag-resign agad. Pero huwag kang puro sweldo lang ang target. Gamitin mo ang trabaho para mag-ipon, mag-aral, at magtayo ng assets. Kasi ang tunay na punta ng lesson na ito ay simple lang. Ang mayaman, pinagtatrabaho ang pera. Ang mahirap, habang buhay nagtatrabaho para sa pera. At dyan nagsisimula ang rich mindset. Lesson 2. Having financial literacy is the real wealth.
Sa school, marami tayong natutunan sa maraming panahon na nag-aaral tayo. Math, science, history, pero isang bagay ang hindi itinuro. Kung papaano humawak ng pera, kung papaano mag-budget, mag-ipon, at papaano intindihin at palaguin ng pera. Kaya maraming tao, kahit may magandang trabaho at sahod, laging kapos pa rin at may maraming utang. Hindi pagkakaroon ng malaking sweldo ang magpapayaman sa iyo, kundi ang pagkakaroon ng financial literacy. Ano nga ba ang financial literacy? Simple lang. Ito ang kaalaman kung papaano gumagalaw ang pera mo. Yung alam mo ang tinatawag na cash flow. Saan pumapasok, saan lumalabas, at kung saan nauubos o nadadagdagan ng pera mo. One way para maging mas clear ito sa iyo ay ang paggamit ng financial statement. May dalawang parts yung financial statement. First is yung income statement, kung saan mo mas maiintindihan ng income mo versus sa mga expenses mo buwan-buwan. Ang second part naman ay ang tinatawag na balance sheet, kung saan mo mababalanse ang assets mo at liabilities. Ano nga ba ang assets at liabilities? Ganito yan. Ang assets ay mga bagay na kumikita para sa iyo. Ang liabilities naman ay mga bagay na pinagkakagastusan mo. Iyan ang simpleng balance sheet ng buhay mo. Ngayon, ito ang interesting part. May 3 klase ng cash flow patterns. Una, yung poor cash flow pattern. At ganito yon. Pasok ang pera, labas agad sa gastos, ubos. Yung middle class naman ay ganito. May kita, pero napupunta lang sa loans at liabilities. Mukhang okay, pero walang freedom. At yung rich naman ay ganito. Bumibili ng assets na nagbibigay ng income kahit tulog sila. Bottom line, hindi pera ang nagpapayaman, kundi ay mga kaalaman kung paano ito dumadaloy at lumalago. Pwede kang kumita ng malaki, pero kung hindi mo alam ang cash flow at balance sheet mo, mawawala rin yan. Kaya tandaan mo, ang tunay na yaman ay financial literacy, hindi ang laki ng kinikita mo. Lesson number 3. Build your own assets and not liabilities. Ito ang pinaka-foundation ng pagyaman, kaya makinig kang mabuti. Katulad ng nasabi ko sa lesson 2, ang asset ay nagpapasok ng pera sa iyo, habang ang liability ay nagpapalabas ng pera sa iyo. Simple lang. Pero real talk ha, baliktad ang ginagawa ng karamihan. Hindi lahat ng mukhang yaman ay asset. Kotse na hulugan, liability. Bahay na may loan at walang income, liability. Luho na pinagyayabang lang sa social media, liability. Hindi masama ang mga yan. Pero kung inuuna mo sila bago ka mag-build ng asset, ikaw mismo ang humihila sa sarili mo pababa. Ang mayayaman, ganito mag-isip. Uunahin muna ang mga assets. Negosyo, investments, rentals. Hintayin ng income ng mga asset, doon lang bibili ng luho. Hindi baliktad. Kaya habang nagtatrabaho ka, simulan mo ring buuin ang sarili mong income system. Katulad ng sideline, negosyo, investments. Kahit maliit muna, okay na yan. Unahin ang asset bago luho. Hayaan mong ang pera ang bumili ng gusto mo, hindi ang pagod mo. Diyan ka makakalabas sa rat race at simulan ng iyong pag-angat. Lesson 4. Overcome fear and take calculated risks. Maraming gustong umangat, pero kakaunti ang kumikilos. Alam mo kung bakit? Dahil sa takot. Takot malugi, takot magkamali, takot mapahiya, takot magsimula. Sabi ni Rich Dad, winners are not afraid of losing. Losers are. Kaya kung takot ka mawalan ng pera, habang buhay ka magtatrabaho para hindi ito mawala. Hindi fearless ang mayayaman, kundi marunong silang kontrolin ang takot. Ang problema sa karamihan, mas pinipili ang comfort zone. Okay na to, at least stable. Pero minsan, yan din ang pumipigil sa pag-angat. Kapag takot ang nagdidikta ng desisyon mo, nagiging alipin ka ng pera na kahit pagod ka na, tuloy pa rin sa trabaho. Ang mayayaman, ginagamit ang takot bilang motivation. Hindi nila tinatanong, paano kung malugi ako? Ang tanong nila, paano kung magtagumpay ako?
Pero malinaw na hindi ibig sabihin maging pabaya ka. Kailangan ng may alam, aral muna, research muna, plan muna. Yan ang calculated risk. Yung hindi reckless, hindi rin takot. Bottom line, lahat na nagtatagumpay, dumadaan sa kabiguan. Ang pinagkaiba nga lang, hindi sila sumusuko. Kaya kung gusto mong umangat, gamitin mo rin ang takot bilang signal, hindi bilang hadlang. Minsan, ang tagumpay ay nasa kabilang side lang ng takot mo. Lesson 5. Work to learn, not just to earn. Ito ang pinaka-underrated na lesson. Marami sa atin ang nagtatrabaho para sa sahod, para sa bills, para sa gastos buwan-buwan, para makasurvive. Pero ang sabi ni Rich Dad, the primary reason for having a job is not to earn, but to learn. Ibig sabihin, ang trabaho mo hindi dapat panghabang buhay na source ng pera, kundi training ground para sa future mo. Ang mayayaman, hindi sila nakafocus sa sahod. Nakafocus sila sa skills. Kasi ang sahod, nauubos. Pero ang skills na kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yan. Kaya habang nagtatrabaho ka, huwag mo lang itanong, magkano ang kita ko dito? Tanungin mo rin, ano ang natututunan ko dito? Sales, communication, leadership, pag-handle ng pera. Yan ang mga skills na nagdadala ng financial freedom. Hindi mo kailangang umalis agad sa trabaho mo. Hindi mo kailangang magmadali. Basta siguraduhin mo lang na habang nagtatrabaho ka, may natututunan ka. Kasi sa dulo, hindi ang pera ang magliligtas sa'yo, kundi ang skills mo. At kapag kumpleto ka niyan, darating ang panahon na pera na ang magtatrabaho para sa iyo. Ngayon, alam mo na ang 5 sa pinakamahalagang aral mula sa librong Rich Dad, Poor Dad. Hindi lang tungkol sa pera ang librong ito, kundi tungkol sa mindset, disiplina, at kalayaan. Marami pang ibang lesson sa libro na hindi na natin na-discuss dito. At kung gusto mo pang matutunan ng iba, i-comment mo lang sa ibaba. Gusto ko pa ng ibang lessons. Para alam ko kung gusto mo pa ng part 2. At mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa pera at sa pag-angat sa buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo na, mag-subscribe ka, at i-share mo na para mas marami pa ang matutong mag-isip ng tama pagdating sa pera. Tandaan mo, hindi ka yayaman dahil sa laki ng sahod. Yayaman ka dahil sa paraan ng pag-iisip mo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod. Bye!